First Philippine hero who is the brother of Rodrigo Duterte. Statue ni sa akong igsuon, mubo. Wala ko'y pakialam kung tausog ba na o Bisaya. Basta pagkaibaw na ako, igsuon ako siya nga isog. Muna importante diha. Nga kaluoy po siya akong igsuon nga gihimo mo lang isda. Ano yung lapo-lapo gihimo lang yung iskabitsi o pinununan o sahay. So muna karon nalipay ko nga nanay iyang shrine. Ana man akong lawas po diha to. Mamuna mo tigas po to. Dada po kong sundang niya to kay mo lagi sulti nila. Natununggan pa yun sa akong panahon. Let's say ning COVID. Kuya, tigbasa na sa COVID o makita ni mo. Wa man mabot siguro nga rin, hadlok. Mayari kanila pula po. Nanguna sa bagong Pulse Asia Survey ang mga senador na nasa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Marso, nanguna si Senator Bongo sa mga napupusuang senador ng mga botante. Habang nasa parehas na second at third position, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa pang-apat na pwesto naman, si former Senate President Tito Soto. Samantala, nag-aagawan naman sa 5th to 11th place sina Senator Pia Cayetano, Senator Ramon Bong Revilla Jr. at former Senator Panfilo Ping Lacson. Nasa 5th to 12th place naman ang TV host na si Willie Revillame, Ben Tulfo at Makati City Mayor Abby Binay. 6th to 13th place naman si Senator Lito Lapid, habang 8th to 16th place si dating Senador Manny Pacquiao. At top 11 to 16 naman ang aktor na si Philip Salvador. Habang sama-samang nasa 12th to 18th place si Las Piñas City Representative Camille Villar, former Senator Bam Aquino at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang naturang survey ay isinagawa ng Pulse Asia sa 2,400 na mga respondent edad 18 pataas noong March 23 hanggang March 29. Alright, yun nga mga guys, Rodante Marcoleta nakapasok na rin dyan sa Magic 12. At marami pa tayong tutulungan dyan sa PDP. Kailangan natin mag-vote straight talaga tayo mga guys. Ito na po, ebidensya na po ito. Na talagang pumapasok na po at nangunguna na po talaga ang PDP. Pasok yan mga guys. At saka huwag natin titigilan. Meron pa tayong mga ipapasok dyan. Ito si Attorney Vic Rodriguez, si Lambino, lahat po ng mga PDP laban, kailangan po nila ng tulong natin mga guys. Maganda na po itong development, lalo na po niya si Marcoleta kung makapasok dyan. Naku po, talagang barado po yung impeachment nila dyan kay BP Sara. Ayan, palakpakan tayo. Marcoleta. Yan po ang latest survey mga guys. Alright, umako naman tayo dito mga guys Alam nyo, dito si Marcos pala at saka itong si Claire Castro. Magkapareho pala talaga ang utak nila. Bakit? Sangayon ba kayo dyan? Panoorin nyo ito mga guys. Local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Grabe ka bangag talaga ko. At dito naman tayo kay Claire Castro.
Panoorin nyo, talagang pareho-pareho ang mga utak yung dalawa. Kaya mag-amo. Pero nasan yung 60M? Hindi ba conflict of interest to? Tanong lang ha? Hindi ba naging conflict of interest to dahil lang galing ang pondo mula sa DOT na hawak ng kapatid mong si Wanda Tulfo na ngayon ay tumatakbo rin sa party list na turismo? Wala nga nagawa sa tourism nung panahon niya. Tapos ngayon magpa-party list ng turismo. Tapos kasama mo pa, Erwin Tulfo, sa pamimigay ng AX or AKAP. Ang batas naman po natin ay allowed po, no? Mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayos sa batas. Ayan, Auntie Claire. Diba? Biglang kambyo. Order ka na. O, diba? Very obvious ang mga utak ni BBM at saka ni Claire. Parehong-pareho talaga. Mga animal. Para din kayo si Pacquiao eh. Oh, Manny Pacquiao, yung si Ping Lacson. Naku po. At saka itong si Tulfo. Hoy, mahiya na ka naman Tulfo. Tingnan niyo po yung rating si Tulfo mga guys. Diba? Pababa ng pababa. Parang spaghetti pababa. Yan. Ipababa pa natin yan ha. Kasi malaki ng agwat yan kay Bongo. Congratulations yan kay Bongo. Number 1. Kainin nyo yan. Salubungin nyo ang mga karma ninyo, Tulfo. At saka baka mag-iba pa yan kasi 1 month pa eh. Ha? At tandaan nyo mga guys, huwag nyo po nating dagdagan ang Tulfo dyan sa Senado. Huwag nyo na iboto itong mga traidor. Wala naman itong ginagawa ngayon. Oh. Wala talagang salita tungkol yung hearing. Nasaan bang anino ni Tulfo? Wala. Diba? O anong problema ng OFW? Nasaan na ba ang tinig ni Tulfo? Wala. Hindi na pwedeng magpabudol muli tayo mga guys. Tapos pag may ibang putok na isyong iba, magsasalita naman yan si Tulfo. Oy, ang yabang, pag-grandstanding, putang ina, galit na galit palagi. Pero dito sa mga isyu ngayon, nasa na ang mga anino nito Tulfo? Naku po, kailangan natin si Vic Rodriguez, si Lambino, si Jimmy Bundok, si Philip Salvador, si Marcoleta. Yan, lahat natin ipasok natin yung mga mga guys. PDP. State vote tayo. This is our time, no? Kung nakapag-rally man tayo ng milyon-milyon, this is our time na talagang ipamukha na rin natin sa kanila itong resulta ng eleksyon. Dapat manaig ang PDP. PDP tayo, huwag niyong kalimutan. Hangyo lang yun. Hangyo mga Bisaya in town. Di na ta magpatuntuan ng mga buang. Mga animas. Lalo na si Pacquiao. Usa na po yung bagong saad karon mga guys. Yung bago na naman yung promise na mga pabahay na naman Pacquiao. Ano ba? Ganyan ka naman talaga kabobo. Akala mo maniniwala pa rin ang Pilipino? Pero meron pa rin maniniwala guys. Kaya talaga. Tingnan nyo, pumapasok pa rin yung hayop to. Pacquiao. Ako po. Kaya tayo, kailangan ng PDP ang tulong natin. Vote straight tayo mga guys ha. Pamukha, isampal natin sa kanila itong resulta ng eleksyon. Mga gago ito, lalo na ito ngayon si Boy Kilay. Hayop na Boy Kilay, nabudol na naman tayo mga guys. At kailan man naging ganyan ang procedure na kailangan pang... Ako po, nung una kung magkapag-contempt sila, wala namang ganyang issue ha. Pasyukos-syukos order pa itong... Tangina. Yung pinakulong pala, ano pala yun? BFF pala ni Lisa Marcos. Ni Lisa Tanas. Naku po, ambasador. May araw ka rin. May karma rin sa'yo. Lisa Tanas, anong relasyon nyo? Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan, si Marcos Nakalilaw at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Ayan, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Ayan si Satanas. Nakanilaw at si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? Kasama sa mga polvoronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino? O tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa, at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan?